Alam niyo po kung bakit bawal kainin ng dugo? Basahin natin ang 17 Gs ng Levitico, mga kapatid. At sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Galit ang Diyos sa taong kumakain ng dugo. Itititig ko ikaw ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihiwalay ko sa kanyang bayan. Bakit? Anong dahilan? Bakit ayaw ng Diyos ipakain ang dugo? Tuloy natin ang basa. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya pala bawal ng Diyos kainin ng dugo. Yung pala sagrado sa Diyos. Ibinigay ko sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Kaya pala ang dugo ay ayaw ipakain ng Diyos. Isang bagay pong sagrado ang dugo. Isang bagay na banal. No? Hindi dapat kinakain. Kaya ibinibigay ang dugo para ibubo sa ibabaw ng dambana nung araw sa Israel para pantubos sa kaluluwa. Kaya yung mga saserdoteng Israelita, kukunin nila yung dugo ng baka, iwiwisik nila sa dambana pag humihingi sila ng tawad sa Diyos. Pag gusto nilang patawarin sila ng Diyos sa kanilang nagagawang kasalanan, ang pangtubos ng Diyos, dugo. Papatay sila ng kambing, ng tupa, ng bulong baka, para ihandog ang dugo niya sa dambana para pantubos sa kaluluwa. Ibig sabihin, isang bagay na sagrado spiritually ang dugo. Kaya nang dumating si Kristo, yan ang ipinantubos niya sa krus sa mga Kristiyano. Basahin natin ang 9:22 ng Hebreo. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ayan. Ang kapatawaran nasa pagkabuhos ng dugo. Ano ginawa ni Kristo? 20:28 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang iglesia ng Diyos, para luminis sa harap ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Inihandog niya ang dugo niya pantubos sa ating kasalanan. Kaya hanggang sa panahong ito, mula sa Israel, ang dugo po ay sagrado kasi pantubos yan sa kasalanan. Ang totoo, hindi lang sa panahong Israel Mula pa sa unang-unang panahon sa patriarka kila Noe, bawal na ng Diyos ang dugo Nagpapatuloy hanggang sa Israel, tapos hanggang sa panahong Kristiyano. Basahin natin ang 9:3 ng Genesis. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Ayun. Lahat ng nabubuhay pwede niyong kainin. Pwede ka kumain ng baboy sa panahon ni Noe. Hindi bawal ang baboy Pwede ka kumain ng baka, tupa, sa panahon ni Noe. Hindi bawal ang baboy Pwede ka kumain ng baka, tupa, ahas, crocodile, buhaya. Tayo sa Pilipinas, kinakain talaga halos lahat yan Pusa, ginagawa pa araw, siopaw yun Kinakain, lahat pwedeng kainin Pero yun kang lamang may dugo. Pagdating sa panahon ng mga apostol, pinagbawal nila sa Kristiyano. 4 po yan. Balikan natin uli. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan.
na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Yan, apat po yan, mga kapatid. Bagay na inihain sa Diyos-Diyusan at sa dugo. Bakit po bawal ang dugo? Kasi yan po'y sagrado sa Diyos. Huwag nating questionin, ayaw ipakain ng Diyos eh. Yung iba nang-question pa eh. Naman masamang kain. Kung naglilingkod ka nga sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos, kay Kristo at saka sa mga apostol, kung kakainin ng dugo, huwag kang maging parang katoliko, kapatid, na kunyari, sabi nila, apostolika raw sila. Kung apostoliko kayo, ba't kumakain kayo ng dugo? Bawal nga ng apostol yun eh. Si Apostol Santiago nagsabi, umilag kayo sa inihain sa Diyos-Diyusan, sa pakikiapid, sa binigti, sa dugo. No? Apat po yan. Hain sa Diyos-Diyusan, dugo, at binigti. Ano po yung binigti? Madaling maintindihan. Hindi lumabas ang dugo. Namatay na hayop sa sarili. Tawag sa ating panahon, double dead eh.